Praise God! Magandang gabi sa lahat. Purihin ang Panginoon dahil sa oras na ito, muli tayo ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. Amen. Upang tayo ay lumakas sa ating pananampalataya. Praise the Lord. Upang tayo ay hindi manghina, lalong-lalo na sa panahon ngayon na pandemic. Amen? So, Amen. Sa oras na ito, tayo po ay yumuko at manalangin at ingin natin ang pagbasbas ng ating Panginoon sa kanyang salita. Praise God! Panginoon, Amen. purihin ka at dakilain ka sa oras na ito. Thank you, Jesus. Maraming salamat sa pagkakataong ito, Panginoon, na muli po kami mag-aaral ng Hallelujah. iyong salita upang po kami ay maging matatag sa aming paglilingkod Amen. sa iyo. Lord, idinadalangin ko sa oras na ito ng bawat isa na nakikinig sa kanilang tahanan ay abutin mo po, hallelujah, kung saan Amen. silang dako, Panginoon, na ang bawat puso nila, O Diyos, ay maging sisidlan ng pagpapala sa oras na ito. Amen. Lord, cover mo po sila ng iyong banal na dugo at ikaw ang patuloy na magbukas ng kanilang spiritual understanding nang sa ganun, Panginoon, ay manawaan nila ang iyong mensahe sa gabing ito. Salamat, Thank you, Panginoon. Lord. Maging sa akin din po, O Diyos, na iyong gagamitin sa likod ng pulpito na iyong tagapagsalita. I pray for your special anointing, Yes, O God. Lord. Hallelujah. Bigyan mo po ako ng wisdom and knowledge na nanggagaling sa iyo. Dahil wala pa akong magagawa kung wala ka sa aking Amen. buhay. Lord, ikaw po maging spokesperson sa gabing ito, Panginoon. At patuloy ka, O Diyos, na kumilos sa aking buhay. Salamat, Panginoon. Touch everyone's heart, Panginoon. In Jesus' Amen. name we pray. Amen. 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 Praise God. Praise God. So, Praise the Lord. Praise the sa Lord. gabi ito, mga kapatid, ito ay araw ng Friday sa ating pong prayer meeting. Magandang gabi yung lahat. Muli sa inyong lahat na nakikinig at patuloy na nasuporta sa ating pong prayer meeting. So, if you have your Bible with you, open your Bible and the book of John, chapter 15, verses 1 to 6. Amen. Ang sabi po dito, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang magsasaka. 2. Ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga ay inalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Amen. 3. Kayo'y malilinis na sa pamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili, maliban na nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin. 5. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nanatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Last Amen. verse po, 6. Kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, ay siyang matatapong katulad ng sanga, at matutuyo, at mga titipunin, at mga ihahagis sa apoy na mga susunog. Amen. So pagpalain ng Panginoon ang kanyang salita sa oras na ito. Ang aking pong dadalhin na mensahe sa oras na ito, mga kapatid, ay spiritual pruning. Yan. O pagtatabas spiritual. Yun. So alam natin na sa gabi ito, tayo po ay tuturuan ng ating Panginoon. Babaguhin po tayo ng ating Panginoon sa ating mga bagay na kung saan ay minsan ay inalagaan natin. Hindi pala natin alam na yan po mismo nagdadala ng paglayo natin sa presensya ng Panginoon. Amen. So, spiritual pruning. Ano po bang tinatawag na pruning? So, sa tanim, mga kapatid, pag sinasabi po natin pruning, ito po ay mag-alis ng mga sanga di kailangan. O kaya ay putulin, o kaya ay siya ay pinuputol. Amen. So, pruning, mga kapatid, sa isang Kristiyano, hindi po siya punishment para sa isang Kristiyano. Kundi, ito ay isang kaparaanan ng Panginoon upang
ang isang Kristiyano na naglilingkod sa ating Panginoon ay mas lalo pa siyang lumago at mas lalo pa siyang bubunga katulad ng hitik na bunga ng isang punong kahoy. Amen. Sabi po dito ng Panginoon na kung tayo po ay nasa ating Panginoon, kailangan po natin na magbunga. Amen? So, spiritual pruning, mga kapatid, na kung saan anumang bagay na hindi kaya-aya sa ating Panginoon, yan po ay tatanggalin po ng ating Panginoon. Bakit po? Upang ikaw, ako, tayong lahat ay maging kaaya-aya sa harapan ng ating Panginoon. Yan po ang tinatawag po na true Christian. Amen? So, meron pong 4 po na bagay na kung saan bakit kailangan na tatabasin ang isang Kristiyano upang siya ay maging karapat-rapat sa ubasan ng ating Panginoon. Okay? Una-una po, to remove what's dead or dying. Nang tayo po ay lumapit sa ating Panginoon. Unang-una po, ang ating Panginoon ay banal. Ang ating Panginoon ay mabuti. Ang ating Panginoon ay Diyos na tuwid at makapangyarihan sa lahat. So, bakit po kailangan po alisin yung mga bagay na patay o yung mga hindi kaaya-aya sa ating Panginoon? Ibig sabihin doon, mga kapatid, kung tayo po ay tatanggap, nang tayo po ay tumanggap sa ating Panginoon, hindi na po tayo ang driver ng ating buhay. Sino na po? Si Jesus Christ. So, dahil si Jesus Christ na po ang driver sa ating buhay, ang ating pong dapat susundin ay yung kalooban ng ating Panginoon. Amen po? So, sabi po doon, mga kapatid, na alisin po natin yung mga bagay na kung saan dati nating ginagawa. Katulad po niyan, mga kapatid, sa ating pong buhay Kristiyano, ano po makaalisin natin? Kasalanan. Ang kasalanan po, siya mismo ang naghahadlang sa ating pong paglapit at paglago sa ating buhay espiritual. Amen? So, yung kasalanan na yan, kailangan po alisin natin yan. Kaya po na tayo lumapit sa ating Panginoon. Tinatapyas ng Panginoon yung mga bagay na hindi dapat karapat-rapat na gagawin natin sa ating Panginoon. Katulad na kung dati po, ikaw ay tampuhin, dapat ngayon, alisin mo na yan. Amen. Kung dati po, ikaw po ay, tawag nito, madamdamin, madaling magalit, takutin, ano pa po, yung mainit ang ulo, alisin na po natin yan. Bakit po? Hindi po yan bunga ng Espiritu na ibinigay ng Panginoon sa atin. Diba? Sabi po doon sa Galatians, mga kapatid, na ang bawat Kristiyano ay kailangan magkakaroon ng mabuting bunga. So, kung si Kristo po ang ating puno, kung tayo naman po ay bunga, kailangan magbunga tayo ng mabuting bunga. Mapagmahal, mapagpakumbaba, ano pa, mga kapatid, kailangan po tayong magkaroon ng temperance, at higit sa lahat, alisin po natin yung mga bagay na dati po natin ginagawa. Amen. Amen? Kasi po, kung nanatili po sa iyo yan, hindi ka lalago sa ating Panginoon. Kaya huwag po tayong magalit. Kung tayo po ay tinatama ng ating Panginoon, pasalamat na po tayo, mga kapatid. Sa tuwing po tayo ay nakakarinig ng pangangaral po ng salita ng ating Panginoon, na tayo po ay nasasaktan, ibig sabihin doon, meron kang sugat sa spiritual na buhay na kailangan mong gamutin. Amen? Amen. So ano pa po, mga kapatid? Number 2, to remove what's infected or disease. Ito po yung mga kapatid, yung hindi talaga napakaganda. Ano po tinatawag na disease? Sa isang tao, mga kapatid, na meron pong sakit, sabihin po natin na cancer. So sa cancer na yan, nagkakaroon po dyan ng tinatawag natin na mga malignant cancer. So tumutubo po doon yung mga bad cell. Diba? So ano po kailangan dyan? Kailangan alisin sa katawan ng tao upang yung tao na yan ay
gumaling, at yung tao na yan, mga kapatid, ay manatili siya na lumalakad ayon sa ating Panginoon. Amen? Amen. So, sa nakikita po natin, mga kapatid, na once po na natanggap po natin ang ating Panginoon, hinuhubog po tayo ng ating Panginoon. Parang katulad po yan, mga kapatid, na yung clay, na hinubog po tayo ng ating Panginoon para po tayo maging magandang clay. Ibig sabihin po doon, inaayos ng ating Diyos ang ating buhay na hindi maganda. Amen? Yung ating buhay, mga kapatid, itinatama ng Diyos yung mga dati nating maling desisyon, yung mga dati nating maling paglakad ayon sa ating kalooban. At ang gusto ng Panginoon, yung kanyang kalooban ang masunod. Amen po? Bakit po? Pag yung ating pong kalooban ang masunod, lalo na po sa ating kalooban, lagi-lagi tayong nabibigo, hindi po tayo victorious. Pero, kung ang kalooban ng Diyos ang ating susundin, kahit nasabi natin, mga kapatid, na mahirap man minsan unawain, pero para po yun sa ating kabutihan. Amen. Amen? Praise God. So, sa ating pong mga kapatid na sinasabi po doon ng mga disease, na tinatanggal po doon, ng mga disease, yung ating pong bisyo. Amen? Yung mga pag-inom, pagsusugal, pagkain namang hindi masustansyang pagkain, mga lason po yun, mga kapatid. Ano pa? Yung nagbababad sa Facebook, sa internet, o nag-ML, lason po yun sa ating katawan. At yun po ay hindi po nakakabuti sa atin. Bakit po? Kasi sa mga oras na ikaw ay nag-ML, nag-spend ka ng more time sa Facebook o sa YouTube, hindi ka na makakapagbasa ng salita ng ating Panginoon. Hindi ka na makakapag-Bible reading, hindi ka na makakapag-panalangin, at higit sa lahat, hindi ka na makapag-meditate ng salita ng ating Panginoon. So, mas lalo ka magiging affected sa iyong spiritual na buhay. Hanggat hindi mo ito inaayos, mga kapatid, hindi maging maganda ang iyong pagbunga sa ating Panginoon. Hindi ka lalago sa ating Panginoon. Ano pa po? Yung hindi ka umattend ng Bible study. Amen. Hindi ka umattend ng prayer meeting. Higit sa lahat, hindi ka umattend pag-araw ng Sunday. Kasi may trabaho ka eh. Sayang, double pay ako pag-araw ng Sunday. Kailangan kong pasukan yun. Pero hindi mo alam, unti-unti na nalalason ang iyong spiritual na pananampalataya. Kaya kailangan kang ayusin, kailangan kang tabasin, kailangan putulin yung mga bagay na nakakahadlang sa paglilingkod sa ating Panginoon, Amen. nakakahadlang sa iyong paglago spiritual. Amen? Amen. Praise God, praise God. Ano pa, mga kapatid? To remove things that are hindering you. Yan. So, sabi po dito, mga kapatid, na kung saan ay alisin talaga ng Panginoon yung mga bagay na nakakahadlang sa paglilingkod natin sa Kanya. Ang sabi po dito, mga kapatid, sa Hebrews chapter 12, verses 10 to 11, sabi po dito, God disciplines us for our good, in order that we may share in His holiness. No discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness in peace for those who have been trained by it. Hebrews chapter 12, verses 10 to 11. Sa totoo lang, mga kapatid, may mga bagay ka na hanggat ngayon ay hindi mo pa sinosurrender sa ating Panginoon.
Hanggat ngayon mga kapatid, hindi mo pa ibinibigay sa ating Panginoon. Yung mga hidden mo na kasalanan, nandyan pa sa iyong puso. Yung mga hidden mong ginagawa, nandyan pa sa iyong puso. Ang mga hidden mo mga kapatid, na mga sikreto na kung saan ay na mga masasama, nandyan pa sa iyong puso at sa iyong isipan. Ano po nangyari? Hindi ka lalago hanggat hindi ka malinis at maayos ang iyong pananampalataya. Amen? Amen. Ang kailangan po doon mga kapatid, isurrender mo po yun sa ating Panginoon. Isurrender mo po yun mga kapatid, katulad niyan. Pagdating po mga kapatid sa tithes and offering, hindi ka nagiging tapat sa pagbibigay mo sa ating Panginoon. Akala mo hindi nakikita ng Diyos? Halimbawa, kung nagkaroon ka na ng blessing. Samantala, dapat ibigay mo sa Kanya yung 10% na yun, bagamat anong ginawa mo? Kinupit mo pa. Ay, saka na lang ako magbibigay. Ay, hindi naman malalaman yun ni Pastor eh. Hindi nga namin malalaman, pero alam na alam ng ating Panginoon. Amen? Doon lamang mga kapatid, na kung saan sa tithes and offering mo hindi ka naging tapat, makikita mo ang salot na darating sa buhay mo. Makikita mo mga kapatid yung parusa na ibibigay sa iyo ng ating Panginoon. Kasi sabi doon, hindi ka makapag-produce ng harvest of righteousness kung naging masama kang alipin. Amen? Binigyan ka ng pagpapala ng ating Panginoon, binigyan ka ng magandang trabaho, binigyan ka ng magandang buhay, inangat ka sa iyong, yung sa iyong trabaho, promote ka. Pero, nang ikaw ay nasa magandang kalagayan, nakakalimutan mo na mayroong Diyos na tumutulong sa iyo. So, nakikita ng Diyos mga kapatid yung mga hidden sin mo. Kaya minsan huwag kang magugulat kung bakit nangyari sa iyo yung mga salot na yun. Dahil mayroon ka pang bagay na hindi pa na-surrender sa ating Panginoon. Amen? So dapat mga kapatid, you have to focus yourself talaga na faithful ka sa lahat ng bagay. Ang sabi po kasi mga kapatid ng Panginoon, pag ikaw ay naging tapat sa maliit na bagay o kaunting bagay, talagang magiging tapat ka sa malaking bagay na ibibigay sa iyo ng Panginoon. Amen? Hindi po natin madadaya ang ating Panginoon. Hindi po tayo makakatago ng tinatawag mo na secret o hidden sin mo. Dahil ibubunyag ng ating Panginoon yung mga bagay na yung ginagawa. Kaya ikaw mga kapatid, kung kailangan mga kapatid na baguhin mo yun, baguhin mo. Magpatabas ka sa ating Panginoon. Hayaan mo na putulin ng Panginoon yung masama mong sanga. Hayaan mo na putulin ng Diyos yung sungay mo na tumutubo na mga kapatid na nalalamig ka na sa paglilingkod sa ating Panginoon. Na sa ganon ay lalo kang iinit sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen? Amen? Praise God. So number 4, to keep you focused on the right track. Bakit ka naglilingkod sa ating Panginoon? Dahil ba sa pagpapala? Dahil ba may kailangan sa ating Panginoon? Dahil gusto mo lagi, hingi ka lang ng sa ating Panginoon? Minsan may mga Kristiyano na kung sila ay nanalangin sa ating Panginoon, puro na lang hingi. Lord, gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganyan, gusto ko Lord ng lahat ng bagay. Pero ang tanong doon, karapat-rapat ka ba? Nabibigyan at karapat-rapat ka ba? Natatanggap ng pagpapala ng Panginoon? Kung sakali naman na hindi ka deserving, meron pong rason ang ating Panginoon. Amen? Napakasakit po talaga mga kapatid pag tayo po ay titatama ng ating Panginoon sa ating mga mali. Kasi katulad po sa isang halaman. Yung halaman yan mga kapatid, habang siya ay lumalago, yung kanyang mga branches ay talagang kung saan na po yun napupunta. Habang po siya lumalago yung tanim na yan o yung punong kahoy, marami siya pong higit na mga bunga, ang nangyayari po doon mga kapatid, na yung kanyang mga branches ay umabot ang minsan na naging sagaba na rin katulad sa mga kuryente. So ginagawa po yun mga kapatid na
kailangan po siyang putulin, kailangan po siyang tabasin, kailangan po putulin yung mga extra na sanga o palilitan po siya, pakuntian po siya, nang sa ganun po ay hindi po siya makaka-distract o hindi po siya makakahadlang sa anumang bagay na nakakadulot ng masasama. So, ganun din po sa atin, sa ating buhay. Tingnan mo ang iyong buhay spiritual. Matagal ka na naglilingkod sa ating Panginoon. Matagal ka na nakakakilala sa ating Panginoon. Ang tanong, nandyan ka pa ba sa kalooban ng Panginoon? Sumusunod ka pa ba sa kalooban ng Diyos? O yung sinusunod ay yung kalooban? Sumusunod ka pa ba sa tamang track na ibinigay sa iyo ng Panginoon? Sa tamang landas ng kaligtasan, tamang landas na magdadala sa iyo sa buhay na walang hanggan? O baka pabanjing-banjing ka na lang na naglilingkod sa ating Panginoon? Magising na po tayo mga kapatid. Sa panahong ito, hindi ito ang panahon na tayo po ay magpahapay-hapay sa paglilingkod sa ating Panginoong Jesus. Amen? Ang sabi po dito mga kapatid sa Proverbs chapter 3, verses 5 and 6, na kung saan, trust in the Lord with all your heart, do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do, and He will show you which path to take. NIV po mga kapatid. So, ibig sabihin pala mga kapatid, na sa lahat ng ating plano sa ating buhay, ilagak po natin sa ating Panginoon. May mga bagay po na kung saan gustong-gusto po natin na lumakas sa mga bagay na ating kalooban. Pero, ang hindi po natin alam, yung plano sa iyong buhay, ang patutunguhan ay kasamaan. Ang patutunguhan po ay kabiguan. Pero, kung tayo ay sumunod sa kalooban ng ating Panginoon, sasabihin ko sa iyo mga kapatid, sa una hindi mo maunawaan ang kalooban ng ating Panginoon. Pag ikaw ay manatili sa kanyang kalooban, hindi ka mariligaw ng landas. Amen. Amen? Bakit po? Dahil ang landas na yung patutunguhan ay buhay na walang hanggan sa piling po ng ating Panginoon. Amen. Praise Amen. God. Praise God. Praise the Lord. So mga kapatid, lagi po nating isipin na mag-focus po tayo lagi sa kalooban ng ating Panginoon at lagi po nating sundin ang kalooban ng ating Diyos dahil ang plano ng Diyos sa atin ay buhay na walang hanggan. Amen. Praise Amen. God. So minsan mga kapatid, ang sabi po dito na kung saan, bakit kailangan na ang isang Kristiyano ay kailangan siyang tatabasin yung kanyang espiritual? Kasi po, may mga bagay na dapat tanggalin sa kanya na hindi po pwedeng isama po doon sa langit. Bakit? Ang langit po mga kapatid ay banal. Ang makakapasok po doon ay mga banal. Wala pong tao na makakapasok po doon na makasalanan. Wala pong tao na makakapasok po doon mga kapatid na sinungaling. Amen? Amen. So, dahil po doon, ang sabi po dito mga kapatid ng ating Panginoon na ang bawat sanga na puno ng ubas, ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga, ay inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Amen? Amen. So kung tayo mga kapatid ay inuhubog ng ating Panginoon upang mas lalo tayong kaaya-aya na mapunta sa langit mga kapatid, huwag po tayong magalit sa ating Panginoon. Kung nakakarinig po tayo mga kapatid ng preaching, na nasasaktan po tayo sa lahat, sabihin po natin na praise God dahil po binabago ng Diyos ang ating pong buhay. Amen. Inaalis ng Panginoon ang ating mga bagay na hindi magaganda sa ating pag-uugaling Kristiyano. Amen. Dapat sa isang Kristiyano magkaroon siya ng bunga na kung saan doon mga kapatid, sabi doon sa Galatians mga kapatid na kailangan po natin na magbunga po tayo. Dahil kung hindi po tayo magbunga,
ang gagawin po doon ay tatapon po tayo sa impyerno. Amen? So, manatili po tayo sa ating Panginoon na nag-aalab ang ating paglilingkod sa Kanya, nag-aalab ang ating pagmamahal sa ating Panginoon, dahil alam po natin na hindi natatagal, babalik ang ating Panginoon. Pasalamat po tayo mga kapatid na sa mga salita natin napakinggan sa ating Panginoon, sa mga salita ng Diyos nating nababasa sa Kanyang Biblia mga kapatid, sa ating mga Biblia, napakaganda po na kung saan ay binabago tayo ng Diyos araw-araw sa ating buhay. Amen. So dapat sa Kristiyano, wala nang tampuhin, wala nang magagalitin. Amen. Kung hindi mo man matanggap o makuha yung isang bagay, huwag kang magalit. Huwag kang magtampo. Huwag mong sisihin ang Panginoon. Lord, kasi ganito, ganyan. Huwag. Huwag na huwag mo kakalabanin ang ating Panginoon. Dahil talo ka pag kinalaban mo ang ating Panginoon. Amen? Amen. So, spiritual pruning mga kapatid, lalo po tayong na maging masigasig, na maging matatag sa paglilingkod sa ating Panginoon. Nang sa ganun po, ay hubugin po tayo ng ating Panginoon. Alisin niya pong lahat ng mga bagay na hindi maganda sa ating pagkatao. Amen? Kaya pag tayo po mga kapatid ay nililinis ng ating Panginoon, salamat. Masalamat po tayo mga kapatid. Dahil po sa mga pag-ayos ng Panginoon sa ating buhay, nagiging matuwid po tayo sa araw-araw natin na paglilingkod sa ating Panginoon. Amen? Oo, nagkakasala po tayo. Pero, huwag naman mga kapatid na ulit-ulit ka na nagkakasala, ulit-ulit ka na hingi na kapatawaran sa Panginoon sa kapareho pa rin na ginagawa mong pagkakasala. Lagi mong isipin mga kapatid, pag nangako ka sa ating Panginoon, gagawin mo yun. Lord, sasabihin mo naman, Lord, bagong taon na, next year 2021, gusto ko, wala na akong absent sa church. Gusto ko, lagi akong on time dumating sa church. Gusto ko, bago magsimula, nandun ako sa gawain ng Panginoon. Gusto ko na lahat ng mga conferences, mga gawain ay maaatinan ko. Dapat ganyan mga kapatid. Hindi ka nangangako sa tao. Nangangako ka sa ating Panginoon. Magkaroon ka ng covenant sa ating Panginoon na kung saan inaayos ng Panginoon ang ating spiritual na buhay. Gusto mo ng langit? Magpaayos ka sa ating Panginoon. Alisin ng Panginoon yung yabang mo. Alisin ng Panginoon yung ugali mong pagkainggit. Alisin ng Panginoon yung pagkachismosa mo. Kasi may mga Kristiyano pa na chismosa. Nasa harapan, ang bait-bait. Pero sa likod niyan, sinisiraan niya yung kapatiran. Alisin niyo po yun mga kapatid, dahil yan ay makakahadlang sa iyong pagpunta sa buhay na walang hanggan. Lagi mong isipin, yung rapture ay minsan lang. Pag maiwan ka sa pagbabalik ng ating Panginoon, sayang ka mga kapatid. Kaya ang lagi po nating isipin na ang ating Panginoon, ang ating pastor, siya po ang laging may hawak ng ating buhay. Kaya po magpaayos po tayo ng ating spiritual na buhay. Huwag po natin sayangin ang pagkakataon na binibigay lagi ng ating Panginoon. Araw-araw, binibigyan tayo ng regalo ng Diyos. Buhay na wagas. Buhay na mayroong kalakasan. Amen. Buhay na walang hanggan na lagi po natin kasama ang ating Panginoon. Amen? Amen. So, huwag mong mga kapatid sayangin na kung 2020 ay lagi kang absent sa church, kahit na online live streaming, absent ka o hindi ka nagla-live streaming, hindi ka nanonood, hindi ka nagsusuporta, sino ang talo? Ikaw. Bakit? Hindi mo pinapakain ang iyong spiritual na buhay. Amen. So, masalamat tayo sa ating Panginoon na tinatabas ng Diyos ang ating pong spiritual na buhay. Amen. Magpaayos po tayo Praise sa the ating Lord. Panginoon. Kasi po, yung sasakyan na sira, yun po ang dinadala sa talyer upang ayusin po ng mekaniko. Yung church po mga kapatid, Amen. doon po dinadala yung mga tao na kailangan ng kaligtasan.
yung mga tao po na hindi pa nakakilala sa ating Panginoon. So, kailangan po mga kapatid na magbunga rin tayo. Anong bunga? Mabuting bunga. Praise God. At higit sa lahat, magbunga po tayo, magdala po tayo ng kaluluwa sa ating Panginoon kasi kung ikaw ay isang puno at hindi ka nagbubunga, ano kasi kang puno? Amen? Ang puno mga kapatid na nagbubunga ay pinagpala ng Panginoon. Praise God. Ang puno na hindi nagbubunga ay, anong mangyari? Itatapon ng Panginoon sa dagat-dagatang apoy. Kaya huwag mo nang hintayin na ikaw mga kapatid itapon doon ng ating Panginoon. Magbunga ka, magbago ka na, Amen. magpatabas ka na sa ating Panginoon. Dahil ang Diyos lamang ay ang mayroong karapatan na baguhin ang ating buhay. Amen? So, kung ikaw ay naging matigas sa iyong puso sa salita ng ating Panginoon, sayang ka. Kaya huwag mong patigasin yung puso mo. Palambutin mo ang iyong puso at buksan mo ito at tanggapin si Jesus Christ as your Lord and Savior sa iyong buhay. Amen. Amen. Praise God. Praise God. So, Amen. Praise salamat God. sa ating Panginoon. Amen. Magbunga po tayo ng mabuting gawa. Magbunga po tayo mga kapatid ng mabuting bunga na ating pong ialay sa ating Panginoon. Ano po yun? Mismo tayo. Ialay po natin ang ating buhay. Ialay po natin ang ating templo sa ating Panginoon bilang isang haing buhay. Handog natin sa Diyos na karapat-rapat sa Kanyang umasan. Amen. So, salamat sa ating Panginoon sa gabi ito na sinamahan niyo po ako mga kapatid sa ating pong pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Spiritual chronic. Yan. So, lagi po natin isipin kung may mga bagay na inalis ang ating Panginoon sa ating buhay, pasalamatan po natin ang Diyos. Dahil pumaha tayo na ating Panginoon. Ayaw ng Panginoon na tayo po ay mapunta sa impyerno. Amen. Minsan ng mga kapatid, inara niya ang kanyang buhay upang ikaw at ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating Panginoon. Amen? So mag-focus po tayo spiritual dahil yung bagay na ito sa mundong ito ay pansamantala lang. Kung ikaw sa ngayon ay hindi ka naging masigasi sa paglilingkod sa Panginoon, huwag mo nang hintayin pa yung bagong taon. Now na mga kapatid, na kung saan maglingkod ka na ng mayroong katapatan sa ating Panginoon. Mahal ka ng ating Panginoong Jesus. Huwag mong sayangin yung isa mong buhay na ibinigay ng Panginoon dahil yung buhay mo na yan, hiram lamang sa ating Amen. Panginoon. So dahil hiram lamang yun mga kapatid, anumang oras ay kukunin po yun ng ating Panginoon. Ang tanong, handa ka na ba sa pagbabalik ng ating Panginoon? Praise God. So palapakan natin ang ating Panginoon. Praise God. So, salamat sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin sa pagtatapos po na ating gawain sa oras na ito. Aking pong hinihiling sa ating pong buting pastor sa pag-lead po ng closing prayer sa ating pong prayer meeting sa gabi. Praise God. Tayo lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, Yes, Lord. mapagpalang Ama. Nagpapasalamat Hallelujah. kami dahil maraming tinawag pero kukunti lang lumapit Amen. at pinili mo ito Panginoon upang maglingkod sa iyo Yes, Lord. at upang baguhin ang mga buhay ng mga taong sumasampalataya sa iyo Panginoon Amen. Amen. at tapyasin ang kasalanan, ang Yes, karumihan, ang pagtanggi sa mga salita mo, ang pag-ayaw sa paglingkod sa iyo upang Yes, matapyas Lord. ito Panginoon at palitan ng pananampalataya Amen. na may kalakip na gawa Panginoon. Amen. Sapagkat ang sinamang sumasampalataya na walang gawa ay ito ay walang kabuluhan. Yes, Lord. Pero nagkapasalamat kami sa iyo Ama na binigyan mo kami ng pagkakataong manampalataya sa iyo Amen. at gumawa sa iyong ubasan Yes, at Lord. sumunod sa iyong kalooban Panginoon. Amen.
Salamat sa mensahe mo sa amin sa gabing ito. Yes, Lord. Lahat sa kanilang mga tahanan na nakikinig o makikinig pa lamang, Panginoon. Amen. Dahil busy sa kanilang mga trabaho, ipuin mo ang kanilang mga puso. Yes, Lord. Ipuin mo ang kanilang mga isipan, ang kanilang kaluluwa, at linisin mo ito ng banal mong dugo Yes, upang ang Jesus. buhay nila ay maging dalisay sa iyong muling pagbabalik, Panginoon. Lord God, papalain mo yung salita na napakinggan Yes, namin Lord. at ilagay lahat sa aming mga puso at silihan ito ng banal mong dugo upang hindi na mawala, hindi na maagaw sa amin ang kaaway. Yes, Lord. Sapagkat ang salita mo ay pagkain ng aming mga uhaw at gutom na mga kaluluwa, Panginoon. Amen. Palagi mo kaming busugin. Maawa ka Yes, sa Lord. amin, Panginoon. Dahil ang awa mo lamang ang siyang nagbibigay sa amin ng Amen. kaligtasan at pag-asa sa buhay na walang hanggan. Yes, Lord. Salamat sa iyo, Ama. Pagpalain mo si Sir May Austria. Thank you, I-bless mo ang Jesus. kanyang pananampalataya. At Panginoon, kanyang spiritual, Thank you, kanyang Jesus. physical, maging sa financial na kanyang pangailangan ay pagkaloob mo sa kanya. Dahil ginagamit mo sa ubasan Amen. na dito sa Jesus Christ Ministry Church at ginagamit mo sa upang maging daluyan ng pagkapala mo, Thank you, Panginoon. Lord. Salamat, Lord. Salamat sa mga nanood at sa manunod pa lang. Yes, Jesus. Pagpalain mo silang lahat, abutin mo sila. Yes, Lord. Salamat sa iyo, Ama. Pinupuri ka namin at pinasalamatan. To God be all the glory. In Jesus' name we pray. Ang lahat ay magsabing Amen. 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 Praise the Lord. Salamat sa lahat. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Shalom, everyone.